Mga paps, bali ito pala yung aking setup. Small setup lang naman to mga paps, 24 volts. Ah, ano ko lang sa inyo itong bagong kabit kong Dongjin na 4.5 kilowatts, 24 volts. Maganda siya mga paps, mura na siya, tapos maganda pa yung ano niya, figures niya, tsaka madali siyang piano sa mga parameters na gusto niyo. Yan. Bali may harddisk pala tayo ngayon na 750, sabihin na natin 750, pero puno na yung baterya natin yan. Yan o, naka-steady na mga paps, kasi sa Dongjin pag once na steady na yung charging lights niya, puno na yan. Update ko kayo mga paps sa mga susunod na araw tungkol dito, kasi mag-iisang buwan pa lang siya, pero sa observe ko sa isang buwan ginagamit natin siya, maganda na para sa akin. Maganda na yung harddisk niya, kasi kayang-kaya niya naman punuin yung baterya natin pag maganda-ganda yung sikat ng araw natin. Kayang-kaya niya ng 10 pa lang ng umaga or 12, puno na yung 300 AH natin. Tapos pag nakulimlim naman, umabot siya hanggang 2. Yan, sa kanya napupuno 2 ng 2 PM ng hapon. Bali nilagyan ko na rin siya ng blower, tapos exhaust fan para yung amoy ng electronics medyo ano na rin, mawala-wala, kasi medyo hazardous yung mga amoy ng ano natin, appliances, mas lalo na itong mga electronics na ginagamit natin sa solar. Yan mga paps, mga ka-solar. Update ko na lang kayo mga paps sa mga videos natin tungkol dito kay Dongjin. Tsaka sa mga pala gusto magtanong o dito sa ating Dongjin, comment lang kayo sa comment section kung ano yung natin, kasi under testing pa lang ito yung mga wires na natin, hindi ko pa yan inaayos ng masyado, kasi nga for testing muna tayo para hindi baklas kabit. Para sakaling okay na siya, yun, i-fix na natin. Nilagyan ko lang siya muna ng safety protection para sa cable, para sakaling hindi siya maggasgasan, ano man dyan. Yan. Tapos ito din pala, may nilagay akong bali timer dito sa ating Dongjin. Nilagyan ko na siya kagad ng timer, kasi alam ko na medyo malaki yung pagkakaiba nito sa konsumo ng hybrid tsaka itong off-grid. Alam na mga magsusolar yan, kaya ginawan ko muna siya ng kasi kinakapos pa tayo ng baterya pag ito ang gamit natin kay Dongjin. Medyo lang siya, pag once na wala ng araw, medyo mataas lang yung konsumo niya, kasi more on electronics parts kasi ito, mas maraming IC to, MOSFET, hindi kagaya ng toroidal, medyo minimal lang yung niya. Yan mga paps, mga ka-solar, update ko na lang kayo sa mga susunod na araw, buwan, tungkol dito kay Dongjin. Yan, thank you.